Matulungan kita, sabi ko. Tapos, this is a core memory, no, grade 5. Tapos sabi niya sa akin, basta, pero kilala mo. Sino nga? Tapos in-enumerate ko yung mga friends kong babae kasi baka isa doon. Yun yung type niya. Tapos sabi, basta kilala mo. And at that point, alam ko na sa sarili ko na ako yung tinutukoy niya. Hindi naman sa pagiging assuming, ganun. Pero kasi, alam ko yung mga ganong linyahan. Nung grade 5 pa lang ako, alam ko na yung mga ganong linyahan. Kaya nung next month noon, wala na, hindi na kami naging ganun ka-best friends. Hindi na kami best friends. I feel so bad kasi, ayoko lang. Diba? Leona, parang weird. Ayun. It's fine. May crush ka po ba, doktor? Yung prof ko nung first sem, crush ko siya nung first sem. Doktor kasi yun. Oo. From best friends, hindi naman, friends pa rin naman. Yan o, may crush ako. You knew them very, no girl. Leon, umalis ka dito. Umalis ka muna dito. Pero yun. Usually, hindi ako sa kaklase kasi nagkaka-crush. Sa prof. Sa profs ako nagkaka-crush. Umalis ka muna. Si Leona kasi, she's a friend of mine. And then, classmate ko rin siya. And she knew very well kung sino yung tinutukoy kong prof. Kasi prof, syempre malamang, kaklase nga kami, diba? So, prof din talaga namin. Ganon. Pero hindi ko naman siya ganon ka-crush. Super crush. Although, kapag doktor, meron silang vibe na pagbabatiin ka. Good morning, doc. Ganon lang. Ganon lang sila, like, tango. Titingin lang sa'yo, tapos tango. Ganon, tapos wala na. Lakad na sila agad ulit. Crush ko? Manligaw? No. Hindi ako natanggap talaga. Hoy, loko ka! Loko ka, Leona. So, yan. Pero, si Doc kasi super, he's very smart. Alam ko, sabi nila top-notcher si Doc. Hindi ko lang alam kung anong batch siya sa PLE, tsaka sa PNLE. Kasi siya? Nurse MD. RNMD kasi siya. Crush? I don't have a crush talaga right now. Definitely, yung prefer ko is like older sa akin. Wait lang, ang tatay ko, tinatawag ako. Pa? Okay, hi guys. I just got back. And guess what? Sakto for... Wag naman po yung parang kaedad na ng nanay ko. Wag naman. Mas mauna pang mag-react sa akin yung nanay ko kesa sa'yo. At saka sa akin. Diba? Papa got me kamote fries. He knows me very well. Yeah. I got kamote. No, may fries ka na. Laika, pa-deliver ka na, girl. Sana all. Wait lang, may hinahanap kasi akong viewer. Meron akong hinahanap na viewer pero hindi ko alam anong account niya. Actually,
Yun nga, hindi ko nga alam eh. May asukal siya. Actually. Kasi sabi niya, hanapin ko daw siya. Magko-comment daw siya. Tapos hindi ko alam kung sino siya sa inyo eh. Papa mo or sa mama ko? Papa ko. Papa's girl me. Hi, C. No. Actually, I'm sorry. It's been a while. Okay naman ni. Yeah. Sa dad ko. Talaga. Wait lang. Baby ng girl. Ilang taon na ba yung mga nasa comment section ko? Ba't parang gusto nyo na magkaanak lahat? Ikaw naalala ko. Is that a good thing? Has high standards. Hindi ko masasabi kasing high yung standards ko. And I don't wanna be self-proclaimed. Okay, high yung standards ko. And, kasi subjective yung high standards. It might be high standards sa akin, but sa iba, hindi ganun ka-high. Parang ganun. Pinagdilihian ba ako ng mga tao dito sa comment ko? Di pa nag-live ka. Loko. Balak magka-baby. 30 years. Ilang taon na po ba sila? Ulit. Alam ko, sinabi mo na yung age mo kaso nakalimutan ko ulit. 40. I'm 24. Okay. I don't know. Ako, for cats na. Feeling ko may 35 dito. Wag na po, please. Kapo ba? No. Pero bala ko. Pero sinasabi nila, wag na ako magpa-rhino because it's good. My nose is good na. What if patanggal ko tong ilong ko na lang? Okay din. Bilis ko kausap no? I don't know. Pero syempre, nakatakot din magpa-surgery pa ulit. Although, hindi siya surgery talaga. But I had, non-invasive. So, nagpa-Botox me. Ganun. Nagpo-post ka na ngayon. I have to utilize my account, girl. Ang damot. Wala, girl. This is kamote. And, sige, pag may ko, may atira. Diba, active ko na sa IG. Sorry, guys. New girl. Active era tayo today. Ngayon. Tapos wala naman. Ego-ghost ko na naman kayo. After 4 months. This is kamote. I don't like ketchup sa... Even fries. Ayoko ng ketchup sa fries. Ganun. Ako lang ba yung ganun? Mas gusto ko pa siya sinasawsaw sa Sunday. Picture? I don't know. Nag-chat yung friend ko. Nakita ko live mo sa isa kong account, which is si Leona. Agree.
Last year? Nag-live ako this year. Nagla-live ni. Kaya nga I don't like ketchup sa kamote. I don't think okay siya. Wala akong hair care routine right ako kasi super dry niya. Kakabon ko talaga. Hindi ako makapag-treatment ng hair kasi wala. Ibaban ko lang din naman Anong magagawa ko? Kapag offline ako, I sleep. Literal. Your hair looks so gorgeous. Yung powder ko is from Givenchy and then yung setting spray ko is from Charlotte Tilbury. Nag-high ponytail ako. Pag hindi major yung subject ko. But if it's major, buwan talaga. Kala ko hindi ka. Sorry po. Favorite street food ko? Alam niyo 3-4 na nga daw yun 2-3 before. Di na ba napapalitan yun? Napapalitan pa naman. Gusto niyo papalitan ko later. Wait lang. Meron gagawin. Tingnan nyo, kahit Sabado may ginagawa ako. Hi, Akina. Fries yan, no? Fries, pero kamot. Not potato. Speak Spanish numbers, no? 1-10 lang. 1 to 10. Pero 11 onwards, hindi ko na alam. Hindi naman siya sumasabi. Bye, Laika. Hindi naman siya nasabi. So, it's fine. Sorry guys, nagmukbang na ako. Kasi kanina pa ako nagki-crave ng fries. Okay lang. Dito naman talaga Do we love who people are or we imagine them to be? Both. When you're attracted to other people, meron silang nagiging inner potential for you. So, ayun. Sa unang phase, yun yung isipin mo, their potential. And then, kapag nakita mo na lahat-lahat sa kanya, that's when you start to love that person from who or she really is. And him. Kaya parang, sa una, pwede ka pang ma-turn off. Kasi meron kang expected or ideal person sa utak mo. Yeah. Go! Mahilig naman ni. Yes. Ito. You're often in love with the character of the person you made up in your head. Totoo. Kaya minsan kahit sinasaktan ka, hindi, magbabago pa yan siya. Hindi, ganito yun. Hindi naman siya ganyan Parang nilalabanan siya ng head mo. Ganon. It's because you created someone who doesn't exist. Like, sa utak mo lang talaga siya. I don't know. Yeah, parang sugar coat talaga sa brain mo. I don't know, ba't ganun?
Weird. Yes, bigay kayo please. May binabasa lang ako. Kamote. Sabi nga nila, actually maraming nakakatulog sa boses ko. Hindi ko alam bakit. Behave ako? Maging girlfriend? Girl. Sometimes. I think sometimes. Sorry. Yeah. Blue light. No, it's my iPad. Sorry. Nagbabasa ako ng case analysis ngayon. Sorry po. What if hindi ako nag-boyfriend? Actually, hindi. Wala namang assignment. I just had to advance to read case analysis. Multitasking person. Yes. Thank you, Nabi. Yeah, multitasking tayo, girl. Paano mag-review? I don't know to... Running for Laude ka siguro. Yeah. Of course, Camel. Yes po. Running lang. Running lang ako. Yes po, opo. Yeah, I'm a Dean's Lister. I don't know. Like, yun na nga lang may ambag ko sa buhay. Diba? Kasi, I'm really not, hindi ako street smart. I can say that. Academically, ako. But like, by the book kasi ako lagi. Systematic ako and then chronological. I don't act on instinct unlike other people do. So yun, hindi ako madiskarte. Pero sa loob ng classroom, yeah. Kapag sa work, school, yun yung kailangan kong bawasan kasi super ako, perfectionist. I want something na quality work talaga. That's why, kapag nagkakaroon ng group works, hindi ko muna agad pinapapasa sa mga kagrupo ko. As much as possible, pinuproofread ko siya. And then, pag may nakita akong something na hindi siya abot sa quality ng like standard ko, parang pinapaulit ko, parang ganun. Or ako yung, pinapaulit ko sa kanila. Hindi naman ako OC.
lumipat me. So, nursing ako. Ayan. Wala akong mod. I can only remember your username. Ikaw ba yung may ano? Ikaw ba yung nag-confess? Yun ba yan? Paano mag-apply ng alin? Ikaw yung nag-confess, diba? No naman. Hindi naman ako nahirapan. Maybe because ang naging second home ko sa school talaga. As a moderator, pero kasi hindi naman ako masyadong ganun ka-exage na comment section. So, parang, MU na kami. Girl, diba ikaw yung guys? Why don't you court the girl? Or, I don't know. Or, getting to know each other pa lang. School ba yan, Camel? Like, RSA. Ayoko talaga ng RSA. Okay lang. Kung makakaalis agad ako ng bansa. Pero hindi eh. Hindi pwede. Kasi sa UP, there's an RSA policy. You're not allowed to go out of the Philippines and you're required to work sa PGH. You're required to work sa PGH. Tapos, for years, depends on, I think, sa course mo. Yeah. If you are sa white college, depende yan sa course kapag graduate ka. White college means pre-med courses. Actually, mas happy ako sa school ko right now. Return service agreement. Since UP, you are a scholar ka ng bayan, kailangan mo mag-serve pabalik ng libre kanila. Kasi pinaaral ka ng taong bayan. So, yun. And as someone who needs money right after I graduate, girl, I can't do that. I used to think na, okay, I like this course because I can serve people for free. No, I can't do it. Syempre, girl, magbibuild din ako ng sarili kong life. Magka-family din ako, syempre. I have to have money. I have to have the savings. Diba? Malaki yung chance na mag-abroad me after graduation. Mag-work muna ako. And then, if God permits, I think, tutuloy ako ng med. Yeah, money is essential lalo na ngayon sa panahon talaga. So, I can't really say, okay lang naman na free ang service ko as long as needed talaga. Pero kapag free, and then my patients are very privileged, I don't think I can do that. Kasi syempre, citizen lang din naman ako. And then, kailangan ko ng pera. Ayaw mo ba mag-asawa na lang naman? Like, last resort, siguro. Pero no, I want, kasi, yun din yung turo sa akin ni Papa. Actually, dapat wala siya sa options kasi sabi ng tatay ko, bawal yung ganun eh. Pero, ayun. I want kasi, Diyos ko, alam nyo naman na ang baba ng sweldo dito sa Philippines, lalo na kapag nasa medfield ka. So, treat ko na siya as something na wala talaga akong sweldo. Kasi syempre, sobrang baba na nga ng bayad, sobrang taas pa ng tax, sobrang ano pa ng mga bills dahil sa inflation, ano na lang matitira sa savings ko? Eh, sobrang gastos ko pa sa pagkain ko. Diba? So, I can't do that. Kailangan ko umalis ng bansa, lalo na nasa medtrack ako. Okay, sana ko kung ang course ko ngayon sa ComSci o di kaya IT. Because that course is really privileged talaga. Kasi pag graduate mo, in demand sila. In demand talaga yung course na yun. Malaki yung bayad sa kanila.
aminin ko. Pero if you're someone on a med field, kasi sabi ng mga doktor, kapag dito ka sa Pilipinas sa doktor, asahan mo talaga na hindi ka yayaman. Kung gusto mo yumaman, mag-marketing ka, mag-business administration ka na course, ganun. Diba? So, ko po, mamamatay ako dito kapag dito ako nag-ano. Kaya, inano ko na lang na ibang bansa. And then RSA requires na dito ka sa Pilipinas for how many years depends on what course you took. Diba, malaking difference kasi siya. Although, sinasabi rin naman kasi ng mga taga-ibang bansa na pero hindi mayaman. Pero kasi may upper hand kayo when it comes to handling businesses. Ako, hindi ako business-minded. Feel ko pag nagtayo ako ng business, malulugi siya agad. Kaya wala akong choice. Ayun, kailangan ko from the scratch talaga. Yeah. And then, I can't depend on someone who has money then. Like, mag-asawa ka na lang ng mayaman. No. Because that happened sa family ko na mahirap pag nawalan ng work. Yeah, third course ko na siya. Actually. I have relatives abroad pero hindi ko sila kasi ka-close. High living cost then outside of the country. High cost of living siya kapag may binabayaran kang bahay. Pero, kapag wala kang binabayaran bahay na mura yung food, mura yung utilities, mura yung car, mas mura siya compared dito sa Philippines. So, kung titignan nyo, maraming homeless actually sa US na naka-car sila. Tumitira sila sa car nila kasi homeless sila. Pero may mga homeless din naman na like homeless talaga at wala talagang any means to live sa isang shelter, no? Pero may makikita kayong mga homeless na nasa sa kotse lang nakatira kasi wala silang bahay. Kasi mas mura yung kotse sa US compared here in the Philippines. And then sabi rin na talaga ng mga relatives ko na mas mura talaga dun. Not unless may binabayaran kang bahay talaga. Kasi malaki talaga yon. Probably USA. Sa ex-boy best friend ba yan? I don't know. Ang complicated naman yan. I have relatives sa abroad pero hindi kami close. So, yan. We're not close. Kaya, need ko magsipag. Yan. Pero need ko talaga ng hard work. Kasi hard-earned money is better than easy work talaga. So, yan. So, naguguluhan kasi ako. I actually don't know. Yeah. Kasi, wala man akong... I don't know. Is it okay for your boyfriend to have a girl best friend? I am the type of partner naman na as long as you know your limitations, I'm okay with it. Lalo na kung mas nauna naging friend yung girl na yon kaysa maging girlfriend ako. That's fine, wala naman problem sa akin as long as nakikipag-communicate sa akin yung partner ko. Yun nga maganda rin mag-business pero boblocks ako sa business girl So parang, kaya ko malulugi sa akin to. Habang nagsistudy, I tutor. Nag-tutor me. Yun nga you have to study hard or maging Disney princess na lang. But I think, like, for the past 19 years, naging Disney princess ako. So, sinubok ako ng panahon.
sinubok ako ng panahon. Kaya sabi, sige, maging damsel in distress ka muna ngayon. Kasi tapos na yung time mo for being a Disney princess. So ngayon, nagsisipag ako. How did you start tutoring ko? I started way back 2020. Kasi, nagko-commission ako. Nagko-commission ako before. Tapos yun, I started tutoring na rin. Ang problem lang kapag nag-tutor ako is minsan hindi, kasi passive income siya. Kapag wala kang tutor, syempre wala ka ring money, diba? So, ayun, kapag, ang problem lang, kapag uwi ako galing school, minsan super late na ako nakakauwi. Ayun, hindi ako nakakapag-tutor. So, for that week, hindi ako nagkakaroon ng allowance. Kasi hindi na ako binibigyan ng parents ko ng allowance ko. Ilang taon na po yung tutor? Usually, mga ka-batch ko lang din. Ganun. Which platform? Actually, sa school, marami nagpapaano. This week, may allowance. Hindi pa ako nakakapagpa-tutor. Pero last week, hindi me nag-tutor because I gained an allowance. Actually, hinire din naman ako for tutor siya for for a language, like Japanese language. So yan, hinire niya ako. So, okay, I don't need to tutor na. Ganyan. Pay per session kasi ako. Kaya, hindi siya fixed income. Kaya yan. Tutor lang talaga. This week, next week, ganun. Kinakaya ko naman. Pero may mga times din talaga na super pagod. Super pagod me. Kaya hindi ako nakakapag Korean student? No. Hindi pa ako nakapag-tutor ng Korean student. Next week. I-check ko pa kung kaya ko mag-tutor next week. Kasi, super busy ko next week dahil ako ay magko-community. So, yun. I-check ko pa. Kaya, yun yung isa sa reason ko bakit hindi na ako nakakapag-live ng gabi. Kasi nilalaan ko yung time ng live ko kapag mag-tutor ako. Kasi may students na hindi naman ganon kalaki yung nababayad. Kasi syempre, students pa lang naman sila. And then, pa isa-isang subjects lang. Swerte na kapag maraming subjects yung ipapa-tutor niya sa akin. Tapos, matatagalan yung hours. Parang ganon. But, on a daily basis, mahirap talaga siya. Kasi bukod naman sa food na ginagastos ko, nagastos din ako for my hospital kits. Yan. Language. Japanese. Ayan. Diba? Imbes na Disney princess ang atake ko, buong buhay ko, hindi. Kailangan ko rin daw ng hard work. So, yun. Walang problem na sa akin. Basta paramdam ka lang kahit sa mga... nagpaparamdam naman ako sa inyo. Actually, nag-post ako nung nakaraan. Sa lang naman. IG. Yan, sa IG. May nag-post. Inagalaw ko naman yung basa. Don't worry. Thank you so much. Gusto ko mag-post ng cover song. But I don't know kung is it okay? Ganon. To study, giving it to be. Yes, actually, nare-remind din ako. But at the same time, parang minsan kasi, syempre sa sobrang burnout ko, kagagaling ko lang ng klase. Tapos ituturo ko na naman sa ibang students. What if hindi ko pala na siya? Pero what if hindi ko na yun? Parang, tawag dito? Hindi ko na maintindihan yung subject na yun.
Tapos magpapaturo siya sa akin. Diba? So, yun. Usually, sa school lang naman ako din nagtuturo. Yeah, nakakapag-rest naman ni, don't worry. Kinakaya ko pa rin naman. Pero, doon nanggagaling yung mga extra ko. Pero kapag may gastusin talaga ako na for, tawag dito, yung gastos talaga for school, dun ako nag-request sa parents ng extra allowance. Pag alam kong hindi na talaga kakayanin. Pero kapag may extra, as much as possible, tapos kapag nakagain naman ako ng allowance from tutor, as much as possible, hindi, parang, hindi na ako nahingi sa kanila. Yun lang naman. But, yeah, hardworking. So, yan. Actually, kaya naman, kasi passion ko rin naman. Feel ko nga, kapag graduate ko, tas hindi pa ako mag-abroad, feel ko gusto ko magturo. Feel ko gusto ko magturo. Kasi yung mga professor ko ngayon, students din sila from my current school, tapos, professor ko sila ngayon. And then, they just graduated 2022, 2023, mga ganun. And then, isa kong prof doon, nagsisave up siya for med school. Kaya, need niya magturo. Yan, magturo muna for us. Para makapag-save up for med school. May Instagram ka? Sino? Me? Or viewer yung kausap mo? Me. Yes, I have Instagram. Ano ka daw eh? Check Instagram? Usually naman, may so mag-collab. Gusto makipag-collab. So, dun nila ako kinokontak. Parang, ayun. Pero, sabi ko kasi, hindi talaga ako pala post. Sabi ko kasi, siya, kailangan sa location nila, kaya ang hirap din mag-accept ng mga collabs. Totoo, delikado. Kaya hindi ko in-accept. Although okay yung niya. Okay yung price, like ibabayad sa akin. Takot lang talaga. Takot lang po talaga ako. Ayan. Kaya I didn't parang pinursu, ganon. Hindi ko kinontinue. Takot pa naman ako sa tao. Parang ganon. Oo, too good to be true rin actually. Pero I think, legit naman siya. Pero, takot lang din talaga ako sa tao. Kaya parang hindi ko carry talaga. Yes, introvert me. Super. Kaya, in person talaga, kapag mamimit niyo ako, tahimik lang ako, tas observe ko lang kayo, ganon. I am confident naman. When it comes to my values naman, I'm really confident and then on how I act. But, I'm not really that interactive, ganon. Usually sa friend group makikita nyo akong naka-earphones lang. Ganon, naka-earphones lang ako. Tapos pag naglalakad, ayokong sumasabay sa linya.
parang ganon. As much as possible, gusto ko ako lang mag-isa sa harap, o di kaya ako mag-isa sa likod. Ganon. Kasi, hindi ako machika. Ganon. How do you get ready for RETMs? What do you mean, how do I get ready? Ako naman, I experience, ko even before. Kaya wala namang problem sa akin. Like, memorize or anything. I'm very good at that. Na ko siya. Like, systematic. I think yun yung strength ko. Kaya rin gusto ko yung course ko. Yes, I do get tired easily talaga. Immediately talaga. Lalo na kapag chika siya. And then that chika would entail someone na parang ibabash nila. Parang ganon. Gladly, yung friends ko naman, they're the type of person na hindi talaga plastic. Pero kapag chika na hate about someone else, ganon, ang bilis talaga ma-drain ng social bat ko. Kasi, like, what for? Parang nagsasayang ako ng energy sa chika na ganon, na hindi naman necessary sa buhay ko. Parang ganon. Or maybe, hindi lang talaga ako in type of person na I would go on with the train hate sa isang tao. Ganon. Siguro, a red flag ko lang when it comes to other person is that when I don't like you, nakikita yun sa expression ko. Yan. Yes, I did na before, pero ngayon hindi ako masyado nakapag-get ready with me kasi nagigising ako, like 1 hour before class, ganon. Kasi matagal ako mag-ayos, matagal ako magbihes, mahaba yung buhok ko, maliligo pa ako. So yun, hindi na ako nakakapag kasi saktong-sakto lang talaga siya. Pero siguro 2 hours prior my class, makakapag-live pa siguro ako nun. Yun naman siya, pakalbo ka na kasi. No, this is my precious hair. Like, hanggang waist na nga siya eh. Go lang, Camel, go lang. What time do you usually wake up during school days? Usually, waking up time ko 6 talaga. Pero if sinisipag 5:30, pero sobrang dalang lang ng 5:30 na talaga. 6 usually. Minsan pa nga 6:30 7, ganon. Kasi ang class ko lagi 8 a.m. Tapos minsan nire-require pa kami sa school ng 7:45, dapat sa school na ganyan kasi may mga prior activities pa before the class really starts. Area, I had an area na OR, ward, and then psych. And then sa NICU, ayan. Sa neonatal, ayan. Yes, sa South na ulit ni na uwi. Yan lang naman pa yung mga ward na na-dutyhan ko. Ang favorite ko, sa NICU. I don't know, favorite ko sila. What time ka mag-end? Siguro 5:45. I'll end my life already. Cause, I don't know, I think I'm gonna eat. At ang kinain ko lang kanina ay tinapay at sabaw. Secret! Any year ko na. People are really curious about my year talaga. I don't know why. May gusto ba kayo itanong? Kaya yun yung yun yung questions niya sa akin. Secret! Hindi ka sure kung duty ba talaga as nurse, ang OR, pero yan. Withdrawal method saan? Relationship or sensual? Hindi ako fur mom kasi my mom's the fur mom. Pero ako yung ate nila. So, nag-aalaga din talaga ako ng babies.
they're very makulit. Parang chikiting lang din sila. Totoo, ngayon lang kasi ako nagkaroon ng time. Go lang. Oh, 5:45, I'll be ending my live na rin. Mali. Magpa-cut ng hair. I don't have time pa to cut my hair. Sa bakasyon siguro? Hindi ko na alam. Hi! And then, siguro trim lang ng hair ko, pero I don't like short hair talaga. You have beautiful hair. Thank you so much po. Yeah, I like my long hair din kasi talaga. That's why I don't really cut my hair. You know, like as much as possible, gusto ko mahaba lang sila. I've had short hair na kasi before and then I really don't like it na. Trans ka po ba? Mukha ba ko? Genuine question talaga. Do you think, guys, I'm a transgender? Like, no hate naman. Wala namang problem if, like, makita nyo transgender ako. Hindi. Hindi naman. I don't treat them as a troll din, actually. Pero kasi, ano yan, usually yan talaga yung sinasabi sa akin. Trans ka po ba? Ganito, ganyan. Kung hindi ako trans, retokada ka po ba? Parang ganun. So, I wanna know, actually. Kasi I have friends in transgenders din kasi talaga. But like, hindi naman ako na-offend or something. Kasi transgender are very, very beautiful. Bakit dahil masculine ka? On what part na masculine ako? Kaba in person, sakto lang. Feminine nga siya, anong mask. Hindi ko rin sure kung ano. Siguro, dahil may mga kamukha ako na transgender. I don't know. Hi, Rich. Troll lang ako. You're a troll, girl. Hindi, biro lang. Jace is a friend of mine. Member siya before ng server ko. Actually, sige, gagawa na ako ng server. Ito na, gagawa na ako ng server ko. Like, balikat o kaya sa neck part yung masculine. Really pa? I don't know eh. I think my shoulders and neck are okay naman. I don't know. Isipin nyo na lang na transgender ako para layuan na po ako ng mga lalaking toxic. Joke lang. Yung mindset ata masculine. Really ba? Masculine ba yung mindset ko? How? In what way? What aspect? Wait lang. Charge na. Please, mag-charge ka. Iyon. Wala pala akong account.
Nasa mindset daw. Mindset ko. Ingay naman ng mga tao naman. Yan, isa pa yan. Ayoko na maingay. Lalo na pag may ginagawa ako. Ayoko talaga na maingay. True. Istadong mga maingay. Hindi talaga ako komportable sa mga tao may... Pet peeve ko yung mga taong maingay in public. Yes, I do earphones when I'm studying. No, in public, ayoko talaga ng maingay. Especially if they're in a private place talaga na it's supposed to be quiet. Especially library. Tapos magchichikahan kayo sa library. Yan, doon natatas yung mga pasensya ko. Pero, well, ako na lang yung nag-a-adjust. So, ako na lang lumilipat ng seat. Kasi masyado akong mahihain para sabihin sa kanila, ate, pakihinaan po ang boses nyo. Masyado akong mahihain. So, ako na lang yung lumilipat. I don't have a certain type. Moreno or mestizo. Hindi, wala talaga sa one type sa face. Yan. Kaya mapapansin niyo yung mga crushes ko, hindi talaga sila magkakamukha kasi wala silang distinct feature na pareho. Ay, meron. Ay, actually, wala din talaga eh. Oo, walang distinct feature talaga. Kaya, yun. Pagdating sa mukha, wala. Pagdating sa skin tone, wala. Pagdating sa height, wala. Pagdating sa weight, wala rin. Yun yung mga bagay kasi na hindi naiiba ng tao. Although pwedeng ma-alter, pero most of the time, hindi talaga siya pwedeng maiba on a second lang talaga. Yun yung standard ko. Age yun. Hindi mo rin kasi kayang i-alter yung age. For example, pero may preference ako, pero hindi siya limited sa standards ko. Magkaiba kasi yung preference sa standards. Standards is what traits or character I accept. Pero ano talaga siya sa akin, kapag yun, may hindi naabot doon, deal breaker talaga siya sa akin. Unlike preference is only, what do I prefer, ganon. Pero, hindi naman ibig sabihin na prefer ko yun. Yun na yun. Parang ganon. Di ko alam kung nagigets niyo ako, dadadlad na lang ako dito. Pero, yun yung explanation ko. I distinguish standards and preference. Sige na lang. Sorry. Pero yun yung yun yung explanation ko sa kanilang dalawa. Medyo naguluhan ako na. Basta magkaiba sa akin yung standards and then preference. Okay, mabibigyan ka ng example. Prefer ko yung soft-looking na mukha. Ayan. Prefer ko yung soft-looking. So, when I go out, and then when I find someone na okay, ang soft ng mukha nito, that's my preference pagdating sa tao. But I don't limit myself na hindi magkakagusto ako sa hindi soft-looking na mukha. Kasi wala siya sa standard ko. Gets ba? SN pa lang po. Yan. Parang hindi ibig sabihin na okay, pogi yung gusto ko. Fixated na ako sa pogi. Parang ganun. Ay, ang pangit naman pakinggan. Nagkakagusto rin ako sa pangit. Hindi naman ganun. Hindi ganun. Ang pangit pala ng correlation ko dun. Wait lang. Basta hindi fixated yung Hindi fixated yung preference ko. Ganun yun. Parang likes and wants. Parang ganun. Basta mabait. I think bare minimum yung pagiging mabait. Lipi ko, Cloud Beauty. Pero wala na nga akong lipi ngayon eh.
Although I have filter. Kaya pink yung lips. Hindi rin pa iba-iba everyday. I don't have a long list of crush. Yun nga kahit sa tall, wala akong standard sa pagiging tall. Eto wala akong standard pagdating sa height, pero prefer ko mas taller sa akin. Gets ba yun? Yeah. Like, taller sa akin. Pero, wala akong preference sa height. Sana ganito siya versus dapat ganito siya. Ha? Hindi ko gets. Ayan. Ilang taon ka na po? 21. Wag naman, Diyos ko naman. 2 feet taller? Ano ba yan? Dapat ganito versus sino yung... hindi ko gets. Pati ako, hindi ko na gets. Paano pag... sorry po. Paano pag na-in-love ka tapos nalaman mo hindi INC? Hindi naman ako INC. Okay lang po. Paano kung mas matangkad ka sa magiging boyfriend mo? Yun na nga Hindi siya lilimit. Alam niyo kung bakit? I had a partner who's smaller than me. Hindi siya taller than me. Siguro ganito siya. Hanggang dito ko siya. Kaya sinasabi ko, wala akong standard pagdating sa height. Prefer ko lang mas matangkad, pero hindi malilimit doon na dapat yun na yung hahanapin ko. Because I had a partner mas sa akin yung height. Mas matangkad ako kaysa sa kanya. Especially when I wear heels. So, yun. Tapos, pero he was very nice naman. So, okay na mag-wear ka ng heels, wala namang problem sa akin yan. Kasi diba kapag yung ibang guys, pag mas matangkad yung partners nila sa kanila, hindi nila pinag-wear ng heels. Kasi syempre, it would look for them na hindi ganon ka-okay para sa kanila na mas matangkad yung girlfriend nila kaysa sa kanila. Pero he was very nice. Yun. Celebrity basis standards mo. I don't really correlate my standards sa celebrity, especially on their looks lang, no. Kaya ayun, ako sa sarili ko, I do live and then I have a platform. Pero I don't want people to think na I'm a celebrity sa kanila. It's because people tend to worship their idols or yung celebrities nila, and then they think na, okay, ang perfect niya, ganito, ganyan, perfect niya in all aspects, ang ganda niya, ang pogi niya, ang talino niya, ang bait niya, ganito, ganyan. I don't wanna, gusto ko yung mga audience ko lang here on TikTok, they would treat me as someone, average person lang talaga. Kasi, guys, hindi naman alam ko ano ugali ko talaga eh. Maybe I'm just, sabihin na natin, there are times na minamask ko yung personality ko just because I'm presenting myself to you, diba? Sino ba namang celebrity ang mag-expose ng sa sarili niyang ugali? Diba parang yun trap? Siyempre, you want the fame. Kaya sinasabi ko na no girl, I'm not, no. Yeah, kasi may mga times na, lalo na kapag may emosyon ako, you don't know guys, how irrational I can be when I have emotions talaga. So, yun. I really don't want people to worship me. Kasi yun yung naging problem ng mga audience ko before. Yes, girl. Lalo na pag gutom talaga ako o di kaya kapag nainitan talaga ako, dun lumalabas yung tunay kong ugali. Ayoko talaga. Irritable talaga ako sa lahat.
Ang problem ko sa ugali ko, when I have emotions, I don't want to talk. Yes, nagmo-mood swings ako. I don't want to talk to people. Gusto ko layuan nila ako, ganun, before I say something very hurtful to them. Ayoko. Naiirita talaga ako. Parang hindi halata. Pero, may mood swings. may mood swings din talaga ako. I do isolate. Yun yung ko. Yun yung problem sa akin. Alam niyo yung cat? Have you pet a cat? Ito. Dapat mahaba pa siya ng partner nito. Exactly. Alam niyo yung cat? Diba, nakapet na ba kayo ng cat? Yung kapag nilalambing kayo ng pusa. Diba minsan na maglambing ang pusa? Pag pupunta siya sa inyo, tapos ipipet niyo siya. Maya-maya, aalis na yan. O di kaya maya-maya, kakalmutin ka. O di kaya magsusungit sa'yo bigla. Ganon. It's because siguro sa akin na overstimulate ako. Wala akong skincare eh. Masyado. Hindi ako nangangalmot. It's just that nag-iiba lang yung mood ko. Especially, hindi naman nag-iiba on like normal daily basis na walang dahilan na. Hindi naman ganon. May dahilan yon. For sure, hindi naman ako baliw para naman magtampo ng walang dahilan. Hindi yung ganon. Pag may ginawa or nagawa, yun. Yes. I had a partner before. Ako kasi, okay, ang ugali ko when it comes, selosa ako, pero hindi ako restrictive. Ayan. Selosa ako, pero hindi ako restrictive. Nagsiselos ako, pero hindi ko siya pinagbabawalan. Gets ba? Okay. Nandun na yung ko. Okay lang, sige, gawin mo yung gusto mo. Pero, magsiselos ako. Ganun ako, as a partner. Ganun. Tapos, meron siya, parang tinanong ko talaga siya, di ka po mukhang seloso. Really ba? Really ba? Yan. Pero tinanong ko siya, seloso ka ba? Tapos sabi niya hindi. Yan, sabi niya hindi talaga. Tapos nagtanong ako, kasi may certain circumstance nangyari. Tapos, tinanong ko siya, nagsiselos ka ba? Gawin. Tapos sabi niya, hindi. Ba't ako magsiselos? Ganun. Nagtampo ako doon. Tapos, up to this day, hindi niya siguro alam bakit ako nagtatampo sa kanya. Kasi hindi ko sinabi. Bigla ko lang siya sinungitan. That's a toxic trait of mine. Yan, naging transparent ako. Hindi ko sinabi. Ayan. Hindi na siya selos. Okay, fine. Di wag ka magselos. Parang ganun. Siguro ang dahilan bakit ako siguro ang dahilan bakit ako nagtampo sa kanya is because kasi kapag lalaki ka, diba? Tapos kapag nakita mo yung crush mo na nakikipag-associate sa ibang tao, o di kaya yung partner mo, nakaselos-selos naman kasi talaga. Diba magsiselos kayo? Unbothered siya. Ako, wala niya siya nagselos. Wag, ganun. So, yun. Totoo, parang wala silang pake kapag di sila totoo, parang ano ba yan? Ay, nako. And so, ko na lang, baka hindi rin talaga siya seloso. Up to this day, baka naisip niya, ano kayang nagawa ko? Ganun. Ano kayang nagawa ko? Bakit biglang nagbago yung mood? Ganyan. Ako pa naman, may saltik pa naman ako sa utak na kapag, okay na, napalampas ko na eh. Okay na yan, napalampas ko na siya.
Na-manage ko na yung sarili kong emotions kahit hindi ko sinasabi sa partner ko. Tas, may mag-a-appear na same situation na yon. Tas, wala na. Bahala ka na sa kuya mo. Wala na, okay, fine. E di, huwag ka magselos. Ganon. Kaya, ewan ko, kaya sinasabi ko sa inyo, diba? Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag niyo kayo worship kasi may flaws din talaga ako as a person. Like, yun. Mga tao talaga sinasabi, communication is the key daw, tapos silent treatment ang fave gawin. Oo, communication is the key for our partners. So, dapat ikaw communicate mo sa akin. Pero ako, hindi ko communicate sa'yo. Applicable lang. Applicable lang kapag partner. Hindi, I do communicate my feelings, ha. Disclaimer. Kino-communicate ko yung nararamdaman ko, especially kapag hindi ko talaga siya kaya i-handle. Pag hindi ko talaga siya kaya i-handle, kapag sobrang bigat talaga niya for me, kino-communicate ko. But if it's the little thing, hindi ko siya masyadong nako-communicate. So, yun. Pero okay naman ako. Ano yan? Redemption? Hindi naman. Okay naman. I think, okay naman ako. In general. So, ganun. Oo nga. 5:50 na nga actually eh. It's just that hindi lang talaga for me siguro muna ang relationship. Yeah. Yan lang. Ko, nililigawan niya lahat ng magandang kaibigan ko, tapos nire-reject siya before nireject ko na rin. May ganyan, awan ko. I don't know. Weird naman nun. Kaya nag-aaway ng boyfriend mo? I don't have a boyfriend right now, pero matampuhin talaga ako sa partner. Very, very moody talaga. I swear. Oo, single by choice naman kasi talaga ako. Matampuhin talaga ako as a person. Hindi ko alam bakit. Siguro dahil talaga spoiled brat din talaga ako. Nakakainis. Yun yung pinaka-flaw ko siguro. Spoiled brat talaga ako. Girl, wag ka na umasa dyan. That's a red flag for me. Maliligaw mo, tapos nagkagusto siya sa kaibigan mo. No, hindi ako solo kid. Meron akong brother. Yeah, red flag yun. Ibig sabihin, ginawa kong option. Diba? Kasi men are very fixated sa taong gusto nila. Lalo na yung mga tropa ko. Syempre, may mga tropa din naman ako lalaki. Tapos, nakakapag-assess ako sa kanila. Kapag may gusto silang babae, yun lang talaga. Hindi sila maghahanap ng reserve or options, gano'n. Tapos, liligawan talaga nila. Ganon sila by nature. Pero kung hindi sila seryoso, ganon din sila by nature. Actually, ganon din naman ang babae by nature kapag hindi nila masyadong gusto yung lalaki. Kapag ang babae, pinayagan kang, lalo na when it comes to manligaw, courtship, ganon. Kapag ang babae, nireject niya na lahat ng suitors niya, tapos ikaw lang in-entertain niya, na parang nagpapakita siya ng motive sa'yo, even though nanliligaw ka pa lang, gusto ka ng babae. Pero once na nag-a-accept pa sila na manliligaw, ibig sabihin, hindi niya pa nawe-weigh yung decisions niya. So,
she is more likely to choose another person aside from you pa. Ganun din naman ang babae actually. Hindi ko i-limit yun sa lalaki lang. Yeah, ganun. I don't know. Kasi I know to myself, naligawan naman ako before. And then, I would easily discard yung mga other suitors ko. Siyempre, without giving them motives na gusto ko sila. I would easily discard once I know na meron na ako napili. Ganon. Like, personal experience lang naman yun. I don't know sa ibang girls kung mas gusto nila maraming naliligaw. Madami kakausap. Ako, hindi talaga ako masyadong ma-chat. Pero I'm very approachable. Hindi talaga ako ma-chat. Kaya kapag may nakakausap ako, hindi ako ganun nag-reply ng tuloy-tuloy. And I don't do talking stage din. Madami akong ka-chat when it comes to friends. Ayun. Kasi sa akin sila nag-vent out ng nararamdaman. It's because lagi nila sinasabi sa akin na kung ano yung nag-vent out nila, hindi talaga lumalabas sa ibang tao. Parang ganun. Kaya yun. Nami-mistook lang siguro ata ng ibang tao na may gusto ko sa kanila. I don't know, di ko alam. Para kasi mas gusto ko muna na maging ready muna sa lahat. And then, unang-una kasi parang wala pa akong means to date other people. Unang-una, I'm struggling sa lahat. Wala pa akong means. So, kumbaga, hindi pa ito yung best version ko na pwedeng makuha ng partner ko sa akin. Kaya naisip ko na I need to work hard for more. I need to strive harder. Lalo na kung yung guy is very, sabihin na natin very worth it. Yan, very worthy yung guy. Mas gusto ko ready muna ako. Kasi siya, ready na siya eh. Parang tawag dito. Parang ready na talaga siya sa lahat ng aspects ganun. Tapos ako pa yung di ready, diba? In short, makakasakit lang ako ng other person. Ganun. Tapos, sa taas, tapos nasa baba ako, tapos yung tropa niya sabay tao, baka pinagtitripan ka. I don't know kung ano iniisip ng mga lalaki. Pero pag ganun iniisip ko, pinagtitripan ako. Yun nga, if he likes you, doesn't care. That is, I think for me, ayokong magiging impulsive sa akin yung lalaki. Kasi, ayoko makasakit. So, as much as possible, hindi ako nag-entertain talaga. As much as possible, lalo na kung nakikita kong blinded yung lalaki sa akin, tas ako, alam ko sa sarili ko, masasaktan ko siya, tinitigil ko agad. Ganon, tinitigil ko agad yung, talaga. Kasi, that's a selfish, parang selfish yun sa akin na ako nakikita ko yung tama, tapos yung guy hindi niya nakikita yung tama. It's because ang nakakapag-hinder sa kanya is like gusto niya ako. Parang ganon. Ayoko maging selfish just because merong emphasize feelings lang sa akin yung guy. Parang ganon. As much as possible, gusto ko i-save yung guy from me, na may possibility na masaktan ko yung tao. Yun, ganun. Sige, hindi na.
Ayan. Especially ngayon talaga na fixated ako sa struggles ko ngayon. I am barely living. Kaya parang naisip ko na gusto ko yung partner ko in the future, best version ko yung matatanggap niya from me. Yan. Hindi kasi excuse yung sorry, hindi pa ako ready, ganito, ganyan. Parang, sorry, ganito, ganyan. Parang nakakatch na sa'yo yung, kapag catch na ng feeling sa'yo yung guy, tapos at the end, at like the middle, sasabihin mo lang na hindi ka pa ready sa lahat. As much as possible, nagdi-disclaimer na ako. Una pa lang, kapag na-formulate na yung nararamdaman sa akin ng tao. Sabi ko, okay, di ako ready, ganito, ganyan. Wala akong plans and all, parang ganun. Maging close rin sa family mo. Yeah, that's that's a requirement for me. Thank you po na mababago pa yan. I don't know, I am the type of, people change. For me, hindi close yung ko doon. Hindi close yung mind ko sa mga ganon. I think my primary relationships na masasabi ko is to myself talaga. Ayun. Wala nga sumasagip sa relationship niyo. No, that's a no for me. That is a no. Kasi isipin nyo, yung kapag, ito isipin nyo kapag may nakakagusto sa inyo na kita niya talaga, like, very worthy of everything. Isipin nyo sarili nyo kung kaya nyo ba silang saluhin or i-handle. Parang ganon. Kasi I'm really not able to handle such people. Lalo na pag nakikita kong genuine sila sa akin. Pero, don't confuse lust to love. Okay? It's not the same. JC, kaya din kitang bilang ng foods. Isipin mo, JC, kapag nagagawa ng ibang tao or pwedeng gawin ng ibang tao for you, that's bare minimum. Pero pag hindi kayang gawin ng tao lahat sa paligid mo, yung nagagawa niya, that's an effort. Ako kung magiging kaibigan ko, kaya kitang bilang ng pagkain eh. Masasabihan mo rin ako ng mabait. Ganun yung i-distinguish nyo sa bare minimum. Kapag kayang gawin ng ibang tao, aside from the partner, ibig sabihin, that's a bare minimum. Pero pag hindi nila kaya, and yun, parang konti lang yung may kayang gawin noon, effort yun. Ako, I treat friends ng food kapag malungkot sila. Especially pag hindi nila kaya ang life. Oh, diba? Sagot niya ganito ako sa lahat. No, girl. No, that's not good. That's bare minimum. Ano ba yung mga sinasabi nila about bare minimum? Pagbibigay ng flowers, kaso subjective to sa part ko na to. Everybody can give you flowers actually, but not everybody has means na
magbigay sa'yo ng bulaklak. So, I think it's an effort. Effort siya sa akin and not a bare minimum. Kasi sabi nila yung ibang girls na, bare minimum ang pagbibigay ng bulaklak. What if yung money na yun is like hard-earned money? Tapos, o di kaya, pinitas niya, diba? Sa, like, nagpitas siya, and then yung experience na yun is something that he values talaga. So, it's an effort for me. Gusto ko sa isang lalaki, secret. I don't say it out loud. Ganun. I don't vocalize kung ano yung gusto ko sa lalaki. Nananaga. Okay lang yun. It's an effort for me. Bare minimum. Ang loyalty. Ang faithfulness. Bare minimum siya. Bare minimum is subjective. Alam niyo guys, parang tawag dito, meron akong mindset about subjective truths for me. That's why I don't really I don't speak definitive when it comes to other people o di kaya mga ideas nila sa life. Alam niyo bakit? Kasi I don't really say na kapag nagsasabi sa akin yung isang tao ng idea niya, hindi ko sinasabi na kahit hindi sa akin kahit hindi siya sa akin agree, parang yung stance na yun parang hindi ako agree doon. I don't really treat it such a way na parang sinasabi ko na hala mali yung idea mo, ganun, hala mali ka, ganun. Parang sa akin kasi that idea might be wrong for me, but it exists because other people treat it totoo siya. Nagigets ba? Parang that idea might be wrong for me, but it exists because it is right to someone else. Kaya hindi ako nagiging close when it comes to my mindset and then my ideas. Parang sinasabi ko lang na I personally na hindi ko naiintindihan yung idea mo, o kaya hindi ako masyado nag-agree, ganon. Pero, hindi ko ini-invalidate na, okay, mali ka. Ayan, parang ganon. So, when it comes to bare minimum, hindi ko sinasabing, hindi, bare minimum yan, hindi, effort yan, ganito, ganyan. I don't inflict idea to other people. Kasi, from that moment na nasabi nila, ibig sabihin, may pinapaniwalaan sila, parang ganon. Kaya parang speaking definitively, di porket di pabor sa'yo, bale wala na yung idea. Agree. I don't speak definitively when it comes to other people talaga. Kasi, ano na yun pagiging blind na siya. So, yun. Parang, kung ano yung standards mo, then go lang. Kung ano yung sa akin, edi ganun din sa akin. But I would understand yours. Parang ganun. No. Ganun lang siguro talaga ako pinalaki. Okay, wait lang. Ano ba sabi ni JC? I have a suitor right now. Minayday niya yung girl na ex. Minayday niya yung girl na ex ng tropa niya. Reason, inaasar ko lang tropa ko. Caption, hi BFF. Dalawa sila dun sa picture. My suitor and yung ex ng tropa niya. Hindi ko nagigets, sorry. Hindi ko nagigets. Hindi naman, grabe naman sa pagbabasa. No, hindi naman. Grabe naman. Ano yun? Hindi ko gets, Zephyr. Hindi ko na-gets yung ano. Hindi ko na-gets yung
sinasabi niya. Pwede ba paki-explain? Aray ko. Totoo, hindi ko na-gets yung context. Ano po ang good news? Sister niya is inaasar yung tropa niya ba yun? Nagmali siya ng babae, tas ex ng tropa niya. Tapos ang dahilan niya, inaasar niya lang yung tropa niya. Yun ba yun? Tama ba yung pagkakaano ko? What? I think for me, it might be your suitor is interested dun sa ex ng tropa. Ex ng tropa niya. Hala, congrats, Percy! For me lang ha, for me lang. Kasi why would I... For me, nilalagay ko kasi yung yung sarili ko sa shoes niya. Why would I my day a former partner of your friend? Exactly. Tama yung kay Zephyr. Yes. Friendly? No, I won't do something like that. Lalo na kapag may partner ako, or may nililigawan ako. No, girl. I agree, I'm friendly, pero not to the extent na magiging friendly talaga ako. Nang ganon. Sinabi niya yung reason. Hindi siya nagpaalam sa'yo. Pinaalam niya lang sa'yo na gagawin niya yun. Pero I think you should communicate to that. Baka kasi may kinalakihan din siya na parang okay lang sa kanila yung ganon sa magtutropa, ganon. You should communicate your feelings to him. Na ganon yung naramdaman mo. And then, be precise. Be precise and concise. Oo. Tapos, ang isipin mo, don't come off as mad. Ayan. Or galit. Yan din, isa pa yun, guys. When you are mad sa isang tao, you exert power over that. You exert power over. Kaya isipin nyo, guys, kapag kayo, ako, I rarely get mad at people. Kasi, yung galit, ayun, yung galit, it is something that you could turn off and turn on na emotion. Pwede mo siyang alam nyo kung bakit. Kasi, when it comes to people who's mad at you, they just want to, sweet pa rin po siya. Pero you could communicate. Give benefit of the doubt kasi baka iba rin yung kinalakihan niya. Kasi when people are mad at you, they're exerting power over you. Kaya kung mapapansin niyo, pag may galit sa inyong tao, hala, anong ginawa ko? Hindi kaya, hala, anong meron? Then you would constantly say, you're sorry. Like, sorry, ganito, ganyan, Ibig sabihin, wala, ano siya? Napa-under ka ng power na yon. So, you are emotionally manipulating other people just because you're mad. Kasi pwede mo i-turn off yun eh. Isipin nyo, kapag galit kayo sa tao, then someone called you. For example, galit kayo sa partner nyo, then yung boss nyo nagtumawag sa inyo. Pwede mong i-turn off yung galit mo para kausapin yung boss mo. Tapos, pagbaba ng phone, pwede kayo magalit sa partner nyo. So,
yung galit, it could, an emotion na pwede nyo i-turn off and turn on. So, yun yung inaano ko rin, sinasabi. Like, sinishare ko lang na don't come off as mad when it comes to communicating with other people. As much as possible, kailangan kalmado kayo sa lahat. Para wala kang namamanipulate na person. Kaya hindi talaga ako nagtatanim ng galit sa tao. Nagkaroon ako ng relationship. Yes. It can be hard to switch sometimes, pero dapat kalmado lang. And doon pumapasok yung pagiging emotionally intelligent na isang tao. Because not all people can do that. Yan. Wala po akong boyfriend ngayon. Nagkaroon lang po ako ng partner, pero wala may boyfriend right now. Yes, ubos na siya. Yeah. Pero ilang years in previous? Months lang yung tinagal eh. May chance pa ba mabago mo yung isang guy na maraming babae? Girl, hindi mo job na baguhin yung tao. Job niya na baguhin yung sarili niya. So, ang pwede mo lang gawin, be genuine sa kanya, ganun. And if your genuineness won't affect kung attitude niya, ayun, palitan mo na yung guy. Ganun lang naman yun. Ibig sabihin, he does not have that high effort na baguhin yung ugali niya for you. Parang naisip niya na, bakit ko babaguhin yung ugali ko para sa'yo? Ganun. Para lang sa'yo? Sino ka ba? Yun yung isipin mo. Pero once that person, don't inflict a change. Hindi, dapat magbago ka sa akin. No, don't. Hayaan mo sila yung magbago for you. Kasi doon mo makikita yung effort ng tao. Hindi madaling baguhin yung ugali ng tao. And that would take a lot of effort for you to change your attitude. Kasi nakasanayan mo yun eh. And then, hindi mo mababago overnight yung attitude mo. Kaya, if that happens, may ganun kang suitor, girl, that's one of a million na tao na pwede mong ma-meet. Billions of people here on earth. Kasi konti lang pwedeng gumawa nun for you. Hindi ikaw yung mag-i-initiate na, okay, kailangan mo baguhin to kasi ganito yung gusto ko. No. That person, if he really loves you, likes you to the extent na kanyang baguhin yung sarili niya for you, then that's genuine. Agree din. Dapat magbago siya para sa sarili niya, magbago siya dahil gusto niya, hindi para sa iba. Agree. Diba? What if wala ka, parang hindi niya maramdaman yung presence mo, babalik siya sa dati niya just because nagbago lang siya because of you. Hindi rin pwede yun. Kailangan, dapat determined talaga siya na magbago siya. Kasama na, bonus na yung nagbago siya because of you. Kesa ngayon, yeah, that's normal. I get used to it. Months lang po. Nasagot ko siya before. Months lang kami. Kaya guys, isipin nyo, kapag nakakaramdam kayo ng discomfort, ibig sabihin nasa tama kayo. Kasi mahirap gawin yung tama. Mas madaling gumawa ng mali kaysa sa tama. Kasi nandun yung pleasure and then yung gratification. Ang late gratification kasi mahirap. Kaya tingnan nyo, kapag nakagawa kayo ng tama, I deserve ko to.
ito ganyan. It's just a way na ni-spoil mo lang sarili mo, not really a gratification for yourself. Dapat mas mahaba yung like late gratification talaga. So, yun. And I think I'm gonna end my live already kasi sabi ko 5:45, 6:18 na. So, ayun lang. Oo, meron na akong heartbreak. So, ayun. I think I'm gonna go ahead na and I'm gonna eat probably kasi hindi pa ako kumakain ng maayos. So, mag-i-end ako ng live. Bye-bye, everyone. I don't know kung mag-live ako later. Pero, I'll check. Bye-bye.